Tuloy siya sa paglalakad ng dahan-dahan pero wala pa rin sa isip niya na yung usap-usapan sa babae. Nang walang ano-ano ay biglang humangin ng malakas papunta sa kanya noon. Dahilan sa para mapakusot siya ng mata. At naramdaman niya yung mainit na hangin na dumampi sa mukha niya. Kasabay nito ay isang amoy ng parang nabubulok na patay na hayop. Hindi niya maipaliwanag ang amoy. Napahinto siya sa paglalakad at muli niyang inaninag yung babae sa malayo. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanya. Kinusot niya ulit ang mata niya sa pangalawang beses na yon. Yumuko at napaisip siya na parang may mali na. Bakit nakatayo lamang yung babae? Anong ginagawa niya ng ganong oras? Nang tinaas niya ang kanyang mukha para tingnan yung babae, ay nagulat siya sa kadahilan ng nasa harapan na niya ito. Halos isang dipa na lamang ang layo nito sa kanya. Mas lalo siyang nagimbal sa nakita niyang figura ng babae na nanlilisik ang mga mata. Kulay pula. Nakanganga kaya naman kitang-kita ang matutulis na ipin nito. Tumutulo ang laway. Ang buhok nito ay parang may sariling buhay na gumagalaw-galaw nun. Napatras siya sa takot pero biglang may pumulupot sa braso niya. Nang tingnan niya ito, buhok ito ng babaeng yon na sa isang iglap ay nasa harapan na niya. Nagpupumigla siya para makawala pero nahihirapan siya. Dahil kahit sa mukha ay pumupulupot yung buhok at pumapasok sa tenga at bibig niya nun. Nakaramdam siya ng pagkalmot sa dibdib niya. Malalim na kalmot dahil alam niyang hindi maganda ang sitwasyon niya nun. Naalala niya ang daladala niyang sanggot o patalim sa tagiliran niya. Pinunot niya ito sa sukuban. Winasiwas niya ito ng winasiwas nun. Tuloy-tuloy hanggang sa may naramdaman siyang may natamaan siya. Hindi na siya makakita dahil sa pagpulupot ng buhok sa mukha niya nun. Patuloy pa rin siya sa pagwasiwas ng kanyang sanggot. At sa pangalawang pagkakataon ay naramdaman niyang may tinamaan ulit siya. At siyang biglang pagluwag ng buhok sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nakaaninag nun. Meron siyang narinig na sigaw sa hindi kalayuan. Nabosesan niya ito. Si Tatay Renato. Nakita niya na patakbong lumalapit sa kanya nang bigla na lamang nawala ang babae sa harapan niya. Napaupo siya sa pagod sa lupa. Habol hininga. Duguan ng kanyang damit sa mga malalalim na kalmot sa dibdib at tiyan. Ang braso niya may marka ng pagkakatali na halos may sugat na rin ito. Nang makalapit si Tatay Renato ay agad siyang inalalayan para itayo sa pagkakaupo. Dinala agad siya sa isang albularyo na malapit sa kanila. Ginamot, tinawas. Nakumpirma ng albularyo na aswang ang lumusob sa kanya nun. Isa umano ito sa delikadong lahi ng aswang pero hindi ko na maalala yung tawag dito. Doon na nagsermon si Tatay Renato sa kanya. Napakatigas ng ulo mo. Sinabi ko na, di ba? Anong napala mo? Napatanong si Baket kung saan nagpunta yung babae. At doon na nagkwento si Tatay Renato. Nagpa siya akong sunduin kita para magsabay tayo. Pero nang malapit na ako sa tulay na kawayan, aba, nakita kita na nagpapambuno sa isang nilalang. Di ko maintindihan kasi puro buhok yun eh. Kaya sumigaw na ako sa'yo. Tumakbo na ako palapit. Tumalon yung nilalang sa harap mo papunta sa damuhan. Napakabilis.
Narinig ko na lang na may kaluskusan sa bandang kalayuan, papunta sa ilog, papunta sa tulay. Parang malaking bolang buhok eh. Ganun na ganun ang pagkakasabi ni Tatay Renato. Lumipas ang ilang araw ay wala nang nagpapakitang babae sa lugar namin. Para kay Baket, yun ang kanyang hindi malilimutang karanasan sa isang aswang o sa nilalang ng dilim. Salamat po kung mababasa niyo ito, Sir Seth. Ako po ito, si Nicole ng Cavite.